Manalangin. Maraming Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan minsan pa, sapagkat dumako kami sa pinakamahalagang bahagi po ng aming gawain na kung saan kami tatanggap at magikinig ng mga salita mo. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ilid mo kami sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo. At hayaan mo, Panginoong Diyos, sa bawat maririnig namin mga salita ay maging kalakasan ng aming mga spirito. At patuloy naming masumpungan ang katapatan at kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang oras na ito, Panginoong Diyos, sapagkat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya naman patuloy naming dalangin, hayaan mo, O Diyos, na i-comfort mo kami at bigyan mo kami ng mapayapa na puso at pusong may kagalakan na tanggapin at taglayin ang mga salita mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin sa oras nitong lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mong lagi sa kanila ng siksik at ng gumapaw ng pagpapala. At hayaan mo hindi sila magkulang sa lahat ng kailang pangailangan. Ito po ang aming dalangin at ibinabalik sa iyong papurit pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Jeremiah chapter 31. Jeremias 31, verse 31 hanggang 34. 31 hanggang 34. Jeremias 31, 31 hanggang 34. Sabay-sabay po tayo. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto. Nang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipagkakatipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kaliliitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Jehovah God promised to Israel about the new covenant. Ang pangalan ng Diyos at si Jehovah ay pinangako sa mga Israelita o sa kanyang mga anak ang buhay na walang hanggan. The time come, God said, I'll make a new covenant with the house of Israel and with the house of the Judah. Na sinabi niya mismo sa kanila na darating ang araw na ako'y makikipagtipan muli sa Israel at sa Juda. And then verse 32 is explained to us about old covenant. At ipinaliwanag nga po sa 32 yung tinatawag na matandang tipan. It is different like this old covenant that I made with your father in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. At sinabi doon, hindi isang tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. That's why when Israel people came up from Egypt, first time God gave to them the law, old covenant. Kaya naman sa una pa lamang araw na kanilang paglabas mula doon sa Ehipto, ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos yung tinatawag na kautusan bilang bagong tipan. Like as Apostle Pablo said, this third law also from God, this God's righteousness. At katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ito pa'y maituturing ding utos ng Diyos at tipan ng Diyos. God revealed His righteousness through the law. At inihahayag ng Diyos ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng kautusan. But there's no forgiveness of God's love in the law. Pero wala tayong masumpungan doong pag-ibig o kapatawaran ng kasalanan. Only just through the law,
let the people understand they are all nearly sinner and then waiting the Christ, His coming. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay maunawaan nilang mabuti na sila'y makasalanan at ang paghihintay doon sa Kristo na darating. Yeah, okay, let's see from Genesis chapter 3. Tignan po natin ang Genesis kabanatang 3. Yeah. In the Genesis chapter 1, God created man according to God's image and likeness. Sa Genesis kabanatang 1, inilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan. And then Genesis chapter 2 verse 7, God gave to Adam His spirit. At pagdating doon sa Genesis kabanatang 2, talatang 7, binigay ng Diyos kay Adan ang kanyang And spirit. then God gave to Adam His commandments. Not only one, but we know already there's very important God's commandments. Do not eat this fruit knowledge of good and evil. At pagkatapos noon ay ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan kay Adan, hindi lamang isa, kundi isang utos na sinabi niya ay huwag kakainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Yeah. Because if you eat this fruit, surely you will die and also Christ will die. Sapagkat kung kakainin mo ang bunga nito, ay tiyak na ikaw ay mamamatay at mamamatay din. Yeah, because you was created by the image of God, the Christ. That's why if you die, also the Christ will die. Dahil nga po siya ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos, kaya naman kung siya ay mamamatay din ang Kristo. And then Genesis chapter 3, by the serpent, the ass, Adam and Eva eat the fruit and they die. At pagdating naman sa Genesis kabanatang 3, sa pamamagitan noong ahas ay kumain sila nung ipinagbabawal na bunga at sila'y namatay. First time, the serpent came to eat and then said, if you eat this fruit, you will be like a cat, and then your eyes will be open, and then you can see, you can know everything. At kung sa unang pagkakataon ay nagpakita ito kay Eva at sinabi niya kung kakainin mo ang bunga nito, ikaw ay magiging parang Diyos at mabubuksan ng iyong paningin at malalaman mo ang mabuti at ang masama. Yeah, but verse 2, the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the tree of the garden, but verse 3, but the fruit of the tree which is the midst garden, and you shall not eat, and then no shall you touch it, and will die. Pero sinagot siya ng babae at sinabi, ang bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain naming lahat. Pwera lamang ang punong ito sa gitna ng halamanan. Kung ito'y aming kakanin at aming hipungin, baka kami mamatay. God said to Adam, do not eat, do not eat, not say, don't touch. Ang sinabi ng Diyos kay Adan ay huwag kakainin at hindi huwag hihipungin. This Eve changed God's words, commandments, and then she said to the serpent, God said, do not eat and do not touch. Pero binago ni Eva yung utos ng Diyos na wag lamang kakainin, kundi pinalitan niya ito ng wag lamang kakainin at wag ding hihipuin. But the liar, the devil, said to her, no, you will not surely die. Pero sinabi mismo ng diablo na sinungaling na tunay na hindi kayo mamamatay. And then verse 5, diba? Because God knows that in the day you eat this fruit, your eyes will be open, and then you will be like a God, knowing good and evil. As sinabi ng diablo sa kanila, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos at makikilala ng mabuti at masama. Yeah, it is very dangerous to talking to devil, diba? At alam po natin, napakadelikado po ang makipag-usap mismo sa diablo. Already we understand the word of God is spirit and life. At naunawaan natin mabuti ng salita ng Diyos ay spirito at buhay. And then the word of God is truth. It's really true. Na yung salita ng Diyos ay katotohanan at totoo. That's why Jesus Christ do not edit or remove any single of the word of God, because you will
judged by God. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Sus na huwag itong papalitan o babaliwalain ang salita ng Diyos sapagkat ang Diyos mismo ang magpaparusa sa inyo. But this, when Eve talking to devil, she changed the word of God. Pero nakita natin kung paano na makipag-usap si Eva sa Diablo ay ito'y binago. Binago niya ang salita ng Diyos. Today also same, diba? It's very dangerous. We try to change the word of God by our mind or knowledge or wisdom. Kaya naman maging sa kasalukuyan, napakadelikado kung talagang babaguhin po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating kaalaman o sa pamamagitan ng ating karunungan o nasa ating isipan. That's why after talking with the devil, when this woman saw the fruit, already it is nearly good, diba? Good, beautiful. It's nearly it is good to eat food. It's good and nearly good for his eyes. Kaya naman pagkatapos po na makipag-usap ni Eva dito sa diablong ito, ay napansin niyang bigla yung bunga kung paano ito'y nakakahalina sa kanyang paningin at masarap itong kainin. That's why she first eat and then after give to husband Adam. Kaya naman una siyang kumain ito at pagkatapos ay pinagdala niya yung kanyang asawang si Adan. There's no some clearly explained to us about when Eve asking to husband to eat, but we can understand, even though there's no some more explained, but we can understand, before Adam eat the fruit, he heard about all the story of the what happened. After eat, Adam even though eat. At walang kapaliwanagan nga po sa Biblia kung gaano katagal bago siya pinakain ng kanyang asawang si Eva nung bungang ipinagbabawal. Pero dahil sa ito po'y ibinigay sa kanya, ito'y kinain niya sa kabila po ng alam na po niya kung ano mga bagay na mangyayari at ang mga bagay na magaganap. Maybe Adam asking to wife, why did you eat this fruit? Maybe, and then wife will explain to him about all the story. Maari nga po na bago niya po ito kinain, ay nagtanong pa siya sa kanyang asawang si Eva na bakit mo kinain ang bunga nito at maari ipaliwanag sa kanya ang tungkol dito. But there's no choice, because Adam and Eve, they are one body. They cannot separate. That's why Adam also eat the fruit. Pero dahil nga po, wala na po siyang pagkakataon pang tumanggi dito at sila'y iisa na lamang katawan, kaya naman kinain na rin ni Adan yung bunga. And then verse 7, after eat, their eyes open and then they know they are like naked. There's no dress. At pagdating doon sa talatang 7, matapos nilang kainin dito'y nabuksan ang kanilang kapwa mata at napansin nila na sila'y kapwa hubad. Finally, their own self, old man, revealed from their mind, simple old man. Ibig sabihin, yun yung pagkakataon na kung saan nahayag yung kanilang lumang pagkatao sa kanilang mga sarili. That's why they covered by the leaves of the fig trees. Iyan ang dahilan kung bakit sila kumanap ng pantakip sa kanilang kahubaran sa pamagitan ng mga dahon ng mga punong kahoy sa halamanan. And then, God called Adam, where are you, Adam? At pagkatapos noon ay tinawag ng Diyos si Adan at sinabi sa kanyang, nasaan ka, Adan? Because verse 8, they afraid of God, that's why they hiding under the tree. At binanggit ng versikulo 8, dahil sa takot nila sa Panginoong Diyos, kaya naman sila ay nagsipagtago sa ilalim ng mga punong kahoy. And then verse 9, God called Adam, where are you? At yung doon sa versikulo 9 nga po, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaking si Adan. Nasaan ka? Why God called Adam? Where are you? Why? Sa tingin niyo, bakit nga ba kailangan tawagin ng Diyos si Adan? Bakit? Why God didn't know where's Adam? Where's Adam? Sa tingin po ba natin, kaya hinahanap ng Diyos si Adan sapagkat hindi niya alam kung nasaan si Adan? No, God is Almighty God. He knows about where's Adam. Tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan, kaya naman nalalaman niya kung nasaan si Adan. God called Adam, where are you? Means, now, I want to give to you chance of repent. At kaya tinawag ng Diyos si Adan ng panahon iyon sapagkat yun na po yung pagkakataon na binibigay niya kay Adan upang siya'y magsisi. Even though when we commission to God, God not angry to us. Only just call
Where are you? Where are you? Sapagkat kahit na po tayo magkasala sa Diyos, hindi po siya nagagalit sa atin, kundi tinatanong niya lang sa atin kung nasaan na tayo. Yeah. Same. God asking to, where are you? That's why at that time, we have to repent and then again, we have to come back to God. Kaya naman katulad ng pangyayaring yon na hinahanap tayo ng Diyos, ang nais lamang ng Panginoon na tayo magsisi sa ating kasalanan at manumbalik sa Diyos. Because it is very important about the place of our place in the world or in the God in church. Kasapagkat napakahalaga kung saan talaga nalalagay ang baso sa atin. Doon ba sa sanlibutan o sa iglesia na harapan ng Panginoon? That's why verse 10, I heard your voice in the garden, but I was afraid because I was naked and then I hide myself. Sa versikulo 10 ay sinabi, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. And then verse from 11, diba, why you eat the fruits? Doon sa 11, nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy? And then verse 12, because this woman you gave to me. At doon sa 12, sinabi niya, dahil sa babae na ibinigay mo sa akin. After he got his old man, diba, David's character, he changed character. That's why only just want to say, it's not my fault, my problem, it's my wife. Kaya nga po pagkatapos na lumabas yung kanyang lumang pagkatao, sanhi ng Diablo, ay humahanap siya ng paraan para mga tuwiran sa Diyos. At sinabi niya na, hindi ako may kasalanan, kundi ang babaeng ibinigay. Today, we also same, diba, we are nearly love husband and wife. We want to protect from the evil one, even though I'll die. Yan din po yung ating kalalagayan ngayon, lalo na sa mga mag-asawa, dahil po tayo isa na lamang, patuloy po nating iniingatan sila hanggang sa kamatayan. Yeah, people commission to God, he said to wife, you are my bone of bone, flesh of flesh. Na bago nga po sila nagkasala, binanggit po ng lalaki na laman ng aking laman, buto ng aking buto doon sa babae. Which means he loves so much his wife. Ibig sabihin, ganun na lamang ang pag-ibig niya sa kanyang asawang babae. But after he got old man knows his love, and then he said, because this woman's problem. Pero pagkatapos na sila'y magkasala, nawala yung kanyang pag-ibig sa kanyang asawang babae. At sinabi niyang, dahil sa babae yan, kaya ako kumain. That's why God asking to woman, diba, Eve, why you eat? Because of this snacks. Kaya naman ang tinanong ng Diyos yung babae, bakit mo ito kinain? At sinabi niya, nang dahil sa ahas. The woman said, diba, the serpent deceived me and then I ate. At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Yeah. Like this, people commission to God when they have the character of the God. They're good. Really, they can love each other. Ibig sabihin, bago sila nagkasala, itaglay nila yung katangian ng Diyos. Kaya naman, naroon yung pag-ibig nila sa bawat isa. But the mother, liar, the devil's character came to them, they are so changed. Pero pagkatapos na dumako sa kanila ang Diablo na mamamatay tao at sinungaling, na bago sila. Thanks God, because God did not angry to them when they commissioned to God. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi nagbago sa kanila ang Diyos at hindi nagalit sa kanila ang Diyos. Only just God nearly angry to the serpent, the devil. Ang kinagalitan lamang ng Diyos ay yung ahas. Yeah, that's why, like as verse 15, diba, I'll put enemy between you and the woman, between your seed and her seed. He shall bruise your head and then you will brush his heels. Kaya naman doon sa 15, papag-aalitin ko kay ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sako. Yeah, who is the woman's seed? Sino po ba yung tinatawag doon na binhi ng babae? Among the men, there's only one person, woman's seed, Christ Jesus. At alam natin, nag-iisa lamang sa lahat ng mga tao, yung binhi ng babae at yun ay si Kristo Jesus. We are all the men, we are men's seed. Because we are came from the Father. Bawat isa po sa atin ay tunay na binhi ng lalaki sapagkat galing tayo sa ating mga tatay. I sent to you Christ as a woman's seed means the Christ will be birthed by the virgin woman. Ipadadala ko sa iyo ang Kristo at ang sinabi doon ay may manganganak yung isang dalaga. Thanks God because in the Garden of Eden already God promised from Adam and Eva, I sent to the Christ.
Ibig sabihin, doon pa lamang sa halaman ng Eden, ay pinangako na ng Diyos ang pagpapadala ng Diyos tungkol doon sa Kristo. All the men will come to your body, diba? Your blood, but only the woman seed came to world by the woman, only virgin birth. Ibig sabihin, ang lahat ng mga tao ay magmumula sa dugo ng isang lalaki, samantalang yung Kristo ay magmumula sa binhi ng babaeng dalaga. And then, verse 21, for Adam and his wife, God had made tunic of the skin and clothed them. At pagdating to sa 21, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamitan. There's limitation in the Bible. That's why not more explained to us. But we can understand, at that time, already God promised to Adam and Eve about the Christ. Ibig sabihin, maraming ibig sabihin ang sinasabi po ng Biblia at hindi lamang ito na ipaliwanag sa atin, pero sa pamamagitan ng talatang ito, ipinangako na ng Diyos kay Adan ang Kristo. When God said to Adam and Eve about the woman seed, at that time, already God explained to them, the Christ will come to us, come to this place by the woman. Ibig sabihin, pagbanggit pa lamang doon sa binhi ng babae, ay pinapaliwanag na ng Diyos sa kanila na darating ang Kristo na ipanganganak ng isang dalagang babae. And then, the God killed them, and then He made the tunic of the skin, by the skin, the tunic for Adam and Eva. At sa pagpatay ng Diyos doon sa isang kordero, ginamit niya yung balat nito upang takpan ng kahubaran ni Eva at ni Adan. This is the tunic of the salvation by the them. Ibig sabihin, ang ibig sabihin po ng pagtakip doon sa katawang hubad nila ay ang tungkol doon sa kaligtasan sa pamamagitan ng kordero. That's why you can understand when God killed them, He explained to Adam and Eva, the Christ will come like as a young man, and will die for you. Kaya nga pagkatapos na pagpatay ng Diyos doon sa kordero, ay piniliwanag ng Diyos kay Eva at Adan na darating ang Kristo para sa inyo. But before Christ come to us, God wants to save Adam and Eva. That's why God killed them as a shadow of Jesus Christ, and then they give to them the tunic of their salvation. Pero bago pa nga po dumating yung Kristo, ninais na ng Diyos na iligtas si Eva at si Adan. Kaya naman sa pamamagitan ng balat ng pinatay na kordero, ay ipinatakip ito sa katawang hubad ni Eva at Adan. That's why we understand about Genesis chapter 40, but already last week, Pastor Mike explained to about Abel and Cain's worship service. At ipinaliwanag nga po sa atin ni Pastor Manny ang tungkol kay Cain at kay Abel sa kanilang pananambahan. Do you remember? Pastor Mike said, we are all kind, but not Abel. It's true, really true, it's true. At nabanggit nga po ni Pastor Manny na hindi tayo si Abel, kundi lahat tayo ay katulad ni Cain. If you really understand, you are kind, but you are very near to the cross. You are very near to Jesus Christ. At kung naunawaan natin na tayo ay Cain, tayo mas malapit sa krus at mas malapit kay Kristo. Hallelujah. Amen. But today, almost Christian, they are not saying, I am kind. I am Abel. They said, I am Abel. Pero karamihan ng mga Kristiyano ay hindi po nila binabanggit na sila'y si Cain, kundi binabanggit nila na sila'y si Abel. Because they don't know about the old man, their simple mind. Sapagkat hindi nila naunawaan ang tungkol sa kanilang lumang pagkatao, sa kanilang maruming kaisipan. Maybe Adam and Eva, when they got Cain and Abel explained to them about the Christ, the way of the Christ. At maaari nga po na nang maging anak ni Eva at Adan, sina Abel at si Cain, ay piniliwanag po sa kanila mismo ng kanilang mga magulang ang tungkol sa pagdating ng Kristo. They said to their children, time come, the God will come to us as a Christ, the young man. Maaring piniliwanag sa kanila na darating ang araw, darating sa atin ang Diyos bilang ating Kristo na batang kordero. And then the Christ, the young man, will die for us. At ang Kristong ito na batang kordero ay mamamatay para sa atin. We'll get our life by His blood, and then we'll get the tunic of our salvation dress. At tataglayin natin ang kanyang dugo, ang kanyang balat para sa ating kapatawaran ng kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay ang ating kaligtasan. But how about Cain? He loved the world. That's why he worked for himself.
Samantalang si Cain ay mahal niya ang sanlibutan, kaya naman siya ay nagtrabaho para sa kanyang sarili. He want to live by himself without God. Kaya naman pwede siya, ang inisip niya ay pwede siyang mamuhay ng sarili lamang na kahit wala ang Diyos. But Abel, from first time, he understand about the way of the Christ. That's why he take care of the sheep, become shepherd. Samantalang si Abel, naunawaan niya ang pagdating ng Kristo, kaya naman sa simula't simula pa ay naging pastol na siya ng tupa. This Abel, he really understand. We are really sinner. We need Christ. At naunawaan mismo ni Abel na tayo mga makasalanan at nangangailangan tayo ng Kristo. He understand. We cannot worship God without the Christ, the young man sheep. Na tayo hindi pwedeng magpuri sa Diyos nang walang Kristo, nang walang batang kordero. That's why when he sacrificed to God, worship to God, he killed the sheep and then he worshiped to God with blood. Iyan ang dahilan kung bakit sa kanyang pagsamba ay nagpatay siya ng isang batang tupa at sumamba siya sa pamamagitan ng dugo nito. Today we also same. We can come to God by the blood of Jesus Christ and then worship Him also in Christ. At maging sa kasalukuyan na sa ating pagpupuri sa Diyos ay nangangailangan tayo ng dugo ni Kristo at tayo ay makalalapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. God cannot accept our own worship service. It is like as a Cain's worship Sapagkat service. hindi matatanggap ng Diyos ang ating sariling mga pagsamba katulad ng ginawa ni Cain. That's why when our old man died on the cross, from that point, we can nearly worship to God. Kaya kapag namatay na yung ating lumang pagkatao doon sa krus, doon pa lamang tayo pwedeng magpuri sa Diyos. That's why when from this verse say, we have nearly understand, this time, God the Father, I'll worship you only in Christ Jesus and by the Holy Spirit. Kaya naman sa darating na pananambahan, unawain natin mabuti na tayo makapananambahan lamang sa Kanya sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Please do not be kind in the worship service. At huwag tayo maging Cain sa ating pananambahan. And the time come, this Cain killed his brother Abel because God did not accept his worship service. At dumating nga ang pagkakataon na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid sapagkat hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang pananambahan. What happened? Again, diba? Again, God called Cain. Where are you? Where are you? Same. Where's your brother? At ang pagkakataong yun, tinawag din ng Diyos si Cain at tinanong kung nasaan ang iyong kapatid. Before he killed the Abel, God said to Cain, diba, verse 6, diba, why has your countenance fallen? Na bago niya pinatay ang kanyang kapatid ay tinanong ng Panginoon si Cain at sinabi niyang bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha. And then verse 7, diba, if you do well, will you not be accepted? God said to Cain. At pagdating doon sa 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ang tanong ng Panginoon, di ba ikaw ay mamamarapatin? And then all the time the sin knocks at the door, and then its desire is for you, but you should rule over it. At sinabi niya doon ay naghahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo ay pahihinuhod sa ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoon niya. Already God warning to Cain about his sin. Ibig sabihin, naroon na po yung pag-aalala ng Diyos kay Cain sa kanyang kasalanan. Today also to the Bible, God warning to us, diba? That's why after hearing the God's message, we have to change. Yan din ang sinasabi ng Diyos sa atin sa kasalukuyan sa pamagitan ng ating teksto na matapos natin marinig ang salita ng Diyos, ay kailangan po natin itong siyasatin. And then verse 8, this Cain killed his brother Abel. At pagdating doon sa 8, pinatay nga ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. And then verse 9 said, Jehovah God said to Cain, where's Abel, your brother? At pagdating sa 9, sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan naroon si Abel na iyong kapatid? Already God knows about Abel, diba? He was killed by his brother Cain. Bagamat alam na ng Panginoon na pinatay ni Cain si Abel, pero naroon pa rin ang pagtatanong ng Diyos sa kanya. Even though when Cain killed his brother Abel, God saw what happened. Maging sa oras ng pagpatay ni Cain kay Abel, alam kong nakita ito mismo ng Diyos. But God asking to Cain, where's your brother Abel? Pero tinanong ng Diyos si Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Why God asking to Cain? Because you need repent, diba? Repent. Giving to him chance to repent. Tandaan natin ang katanungan na iyon ng Diyos kay Cain ay para po bigyan siya ng pagkakataon na magsisi at yan din ang ibinibigay ng Diyos sa atin. But already in the Cain's mind, this full of the devil's character.
Pero mula doon sa kaisipan ni Cain ay punong-puno na ng katangian ng dyablo. That's why verse 9, I do not know, am I my brother's keeper? Kaya naman doon sa 9, sumagot si Cain, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Yeah, he's nearly literally angry to God, diba? Why you asking me, my brother? I'm not keeper of my brother. Sa pamamagitan ng pagsagot ni Cain na ito ay makita natin kung paanong meron siyang galit sa Diyos at sinabi niyang, bakit tagapagbantay ba ako ng aking kapatid? Yeah, that's why today somebody kill his own brother and parents, own children, di ba? Kaya nga po sa mga balita, di ba nakakarinig tayo na magkapatid ay nagpatayan, meron ding anak na pinatay ang kanyang mga magulang. Yeah, like I said, God not angry to us when we have sinned. Hindi po nagagalit ang Diyos sa atin kapag tayo nagkakasala. Only God asking to us to repent and come back to. At ang tanging hinahangad lang sa atin ng Diyos ay magsisi at manumbalik sa Kanya. Because God knows about our sin. It is from the devil. Devil is part of all our sin. Sapagkat alam ng Diyos kung saan nagmula yung lahat ng ating kasalanan at ito'y galing sa dyablo sapagkat ang dyablo ang ama ng lahat ng kasalanan. That's why God not asking, not angry to us, only just asking, repent and come back to Christ. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagagalit sa atin ng Diyos, kundi ang hinahangad lang sa atin ay manumbalik sa pamamagitan ni Kristo. And then, you see, chapter 4, after Adam and Eva, verse 25, God again son, diba? Seth, name is Seth. At mula doon sa 25 ay makita natin na matapos mamatay si Abel, ay nagkaroon silang muli ng isang anak ng pangalan na ay Seth. Yeah. And then verse 26, from that point, they call God's name Yahweh, Yahweh God. At pagdating doon sa 26, yun na rin yung pagkakataon na sila'y tumawag sa Diyos ng That's why from that Yahweh. point, we can understand, already all the men separate two groups, diba? This God's children who belong to God, and then devil's children, like as Cain's children. Kaya nga po mula rito ay makikita po natin na nagkaroon ng tinatawag na pagkakahiwalay ng dalawang klaseng tao na kung saan mga taong naging anak ng Diyos at mga taong anak ng dyablo naging lahi ni Cain. And then Genesis chapter 6, these sons of God saw the daughters of men, and then they met with the daughters of men. At pagdating doon sa kabanatang 6 na kung saan ang mga anak ng Diyos ay nakita ang mga anak ng babae at sila'y nagsipag-asawa. Like I said, God's children, children of the family of the Seth married Cain's family. Ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos o yung mga naging lahi ni Seth ay nakipag-asawa sa mga kampo ng dyablo na mga lahi ni Cain. Okay, who is strong? Devil's children? Also God's children. Sa tingin po natin, sino ba ang mas malakas? Yung bang mga anak ng Diyos o mga anak ng dyablo? That's why today, there are so many unbelievers in the world because they were so strong in the world. Masasabi po natin na karamihan ngayon sa sanlibutan ay mga hindi mananampalataya sapagkat mas malalakas ang mga kampo ng dyablo. Usually, diba, now, when you are in the grace of God, really you are happy when join to like as worship service and meetings. Kung paano nga po na tayong nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon, nagiging masaya ang ating mga puso kapag tayo po'y nasa pananambahan o dumadalo sa mga paggawain. But even though as a Christian, but when we saw the world is nearly good, diba, happy, beautiful. Pero alam natin na kahit mga Kristiyano na kapag nakita po yung kasiyahan sa sanlibutan, nagiging masaya rin sila sa mga bagay sa sanlibutan. That's why almost people they want to stay in the world. Iyan ang dahilan kung bakit karamihan ng mga tao mas gusto ang manatili sa sanlibutan. Even though today many Christians they are still in the world. Kaya nga po mas maraming Kristiyano ngayon ang nananatili sa sanlibutan. Okay, this is my question. What is great sin? Our personal sin or all the Christian, among the Christian, like some Christian, still we have sinned, we commit sin to God. But some Christians still there in the world. What is great sin? Kaya nga po masasabi natin, ano po ba yung tinatawag na mas malalang kasalanan? Yung personal bang kasalanan o yung mga ginagawa ng mga Kristiyano, bagamat sila'y mananampalataya na, nananatili pa rin sila sa sanlibutan. Yeah. Ano po yung mas dakilang kasalanan?
if we have sinned to God, we can repent and come back to God. Tandaan po natin na bagamat tayo nagkakasala sa Diyos, meron pa tayong pagkakataon magsisi at manumalik sa Diyos. But if you love the world, there's no chance to save. Pero kung tayo po'y mananatili na sa sanlibutan, wala na tayong pagkakataon na maligtas. Because the devil is the king of the world, all the world belong to the devil. Sapagkat ang diablo ang hari ng sanlibutan at lahat ng nasa sanlibutan ay pag-aari ng diablo. That's why even the worship come to the worship service, but still you are belong to the world, there's no salvation. Kaya kahit na tayo dumadalo sa pananambahan, kung nananatili pa rin tayo sa sanlibutan, wala tayong magiging kaligtasan. Old Testament times, Israel people, when they stayed in Egypt, that is today spiritual world. Kaya nga po sa Lumang Tipan, makikita natin habang sila'y nananatili doon sa Egypto, mga salita, ito po'y kumakatawan sa spiritual na sanlibutan. There's no problem when they stay in the Egypt. They all the time they can eat good food, even the meat. Kaya nga po, stay in the house. Wala silang nagiging problema habang sila'y nananatili doon sa Egypto. Nakakakain sila na masarap, mga gulay at mga karne. Yeah. But when they come to desert with God, all the time they complain to God. Pero nang sila po'y maparoon sa ilang, ay nagkaroon sila ng pagrereklamo laban sa Diyos. They said to God, why you want to kill us in the desert? Because there's no water, no food. At sinasabi nilang reklamo sa Diyos ay gusto mo ba kaming patayin dito sa ilang? Sapagkat minsan nga po'y wala silang makain at wala rin silang mainom. That's why they want to go back to Egypt. And kaya naman, kill them. mas pinipili ng mga salitang ito ang bumalik sa Egypto. Same, today, even though you are Christian, but still you have mind the world, there's no salvation. At yan din, maging sa kasalukuyan, kung kahit na tayo Kristiyano, kung ngunit ang ating kaisipan ay nasa sanlibutan, baka wala na tayong kaligtasan. That's why it is really good merit. The Christian to Christian merit. Iyan ang dahilan kung bakit mas maganda kung Kristiyano ka, ang pakakasalan mo rin, Kristiyano. But if your girlfriend or boyfriend after married, much better people married, come to God and then married. Pero kung ang kasintahan mo ngayon na hindi mananampalataya, mas maganda kung habang hindi pa kayo kasal, mananampalataya na siya. You can marry with the unbelievers, but people married, let them come to God. Pwede mo naman talagang pakasalan ng hindi mananampalataya, pero bago kayo magpakasal, kailangan mo na siyang maging mananampalataya. Like Sister Candy, preach the gospel to the unbelievers, and then when boyfriend nearly become Christian, believe in Jesus Christ, at yan din ang nangyari sa ating kapatirang Sister Candy, na siya'y nangaral ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, at yung kanyang naging kasintahan na hindi pa mananampalataya, pero bago sila ikinasal, naging mananampalataya muna ito. This time of Noah, all the men become flesh. Sa panahon ni Noe, ang mga tao ay naging makalaman. They have no mind about the spirit and salvation. Kaya nga, hindi po sila nakakaunawa o hindi po sila nagtutuon ng pansin doon sa kanilang spiritual o sa kanilang kaligtasan. That's why Jesus said, in the last day, it will be like a time of the Noah. All the men be married, and then they go to business and all the working. Kaya nga katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa huling araw ay magiging katulad ng panahon ni Noe na kung saan ang lahat ay nagsisipag-asawa, na nagsisipagsaya at patuloy na nakatuon sa kanilang mga pinagkakakitaan. Jesus explained to us what happened in the time of the Noah. Ibig sabihin, ipinapaliwanag lamang sa atin ng Panginoong Hesus kung ano nangyari sa panahon ni Noe. They had no mind about spiritual world, only physical body. Ibig sabihin, wala silang interest doon sa mga spiritual na bagay, kundi sa kanilang katawan lang. That's why God gave to them 120 years to repent, time to repent. Kaya naman iyon ang dahilan kung bakit ang panahon nila ibinigay ng Diyos ang 120 taon sa kanila na mabuhay para sila'y magsisi. That's why during 120 years, Noah's family, they go to preach the gospel. Repent and come back to God. Iyan ang dahilan kung bakit sa loob ng 120 taon, ito po yung pagkakataon na Noe upang sila'y mangaral ng salita ng Diyos, upang sila'y bumalik sa He's Diyos. shouting to people, now I am making the ark.
as a shadow of the Christ. That's why come back to the Christ, come back to the ark. At yung panahon na kung saan ipinapaliwanag ni Noe na sa kanyang paggawa ng daong, ito'y sinyales o sumisimbolo doon sa pagdating ng Kristo. Kaya naman, habang ito'y hindi pa nagagawa, kayo'y manumbalik na sa Diyos. But how about until Jesus said, until they died by the flood, they are not repent, not come back. Pero nakita natin na hanggang sa dumating ang baha na pumatay sa kanila, hindi sila nagsisi at bumalik sa Diyos. After time come, God called Abraham. Kaya naman dumating ang pagkakataon na tinawag ng Diyos si Abraham. You go to the promised land, Canaan. At pinapupunta siya doon sa lupang pangako na Kanaan. Yeah, because already all the people in the world, they are already also separate from God. At dahil nga po karamihan na ng mga tao sa mundo o sa sanlibutan ay humiwalay na sa Diyos. God promised to Abraham, I'll make your descent like it's one big nations. Kaya naman ipinangako ng Diyos kay Abraham na gagawin kong singkapal ng buhangin sa dagat ang iyong magiging And lahi. that I'll be your God and your people is my children. Na ako ang iyong magiging Diyos at ang iyong lahi ang aking magiging anak. That's why God sent to Israel people and then saved by the Moshe in the Egypt. Kaya naman nagpadala ang Diyos doon sa kanyang mga bayan at ibinadala si Moises upang sila iligtas. And then when they come to desert, God gives them the law. At sa kanilang pagparoon sa ilang ay binigay sa kanilang kautusan. It was first covenant, diba? Covenant with God's children. At masasabi natin na ito'y naging unang tipan para sa mga anak ng Diyos. If you keep this my commandments, you will be my children, I'll be your God. Na kung susundin ninyo ang aking mga utos na ito'y kayo'y aking magiging anak at ako ang inyong magiging Diyos. It was covenant. But I'll be, if you are staying in the commandments, I'll be your husband and you will be my wife. Ibig sabihin, ito'y naging tipan para sa kanila na kung mananatili sila sa utos ng Diyos, ang Diyos ang kanilang magiging asawa na lalaki at sila'y magiging asawang babae. But Israel people, they did not keep His commandments. Pero hindi po pinangalagaan at nanatili ang Israelita sa utos ng Diyos. It is a man. We cannot really perfectly obey to God's commandments. At nasasabi natin, iyan ang tao. Hindi natin kayang manatili na sumusunod sa utos ng Diyos. Yeah, because we have old men. Devil's mind, devil's character in our heart. Pagkat ang bawat sa atin ay nagtataglay ng lumang pagkatao at lagi nating taglay ang katangian ng Diyos. That's why these Israel people, they made religion, diba? Religion. Kaya naman dito, mga salitang ito, sila po yung nagtatag ng mga relihiyon. That's why when Jesus come to the earth, they kill Jesus by the religion, their own religion. Kaya nga sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa kanila ay ipinatay nila ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng batayan ng relihiyon. Yeah, okay, let's go back to Jeremiah chapter 31. Balikan nga natin po ngayon yung Jeremias 31. Yeah, that's why God promised to Israel through prophet Jeremiah, I'll make a new covenant with the house of Israel. Ipinangako ng Diyos sa mga salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na gagawa siya ng isang bagong tipan sa kanila. Yeah, verse 32, it is nearly different the first covenant that I gave to you by the Moses. Ito'y kakaiba doon sa tipan na ibinigay ng Diyos doon kay Moises. Yeah. 33, diba? That's why I'll put my law in their mind and write it on their hearts. And then I'll be their God and they shall be my people. Sa 33, ang sabi niya ay aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Now this is says about Holy Spirit. Time come, I'll send to you Holy Spirit and then I'll stay with you by the Holy Spirit. At ang tinutukoy niya dito ay ang banal na Espiritu Santo na darating ang araw na ipadadala ko sa inyo ang aking banal na Espiritu Santo at ako'y mananatili sa inyo. And then verse 34, diba? From that point, they all shall know me and then the least of them and then all, they know me. And then I'll forgive their sins and then I'll remember their sin no more. At sinabi niya doon sa 24, bawat isa'y magkakaroon ng kaalaman tungkol sa akin at naroon yung aking pagkilala nila sa akin at patatawarin ko ang kanilang makasalanan at hindi lilimutin ko na ang kanilang kasalanan. Old Testament times, diba? Old Testament times, Diyos God, diba?
God said to Israel. Sa lumang tipan, alam natin na personal na nangusap ang Diyos sa Israel. But at the time, like it's time of the God the Father. It's time of the God the Father. Pero sa panahong iyon ay masasabi nating panahon ng Ama. Only God gave to them the law, and then God want to make Israel people as His people. At ipinadala nga ng Diyos sa kanila yung kanyang kautusan at ang nais niya ay maging kanyang bayan. But 2,000 years ago, God came to us through His Son Jesus Christ. At 2,000 taon na nakalipas ay ibinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak na si Jesucristo. But it was not only Son, diba? Trinity God came to us. Pero tandaan natin, hindi lamang ito basta anak, kundi yung tatlong persona ng Diyos ay sumaat. Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah 6:9. Okay, sabi-sabi tayo. 9:6. Chapter 9, verse 6. 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay nakmaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Through prophet Isaiah, God promised us the Messiah, the Christ. Sa pamagitan ng propeta Isaiah ay ipinangako sa atin yung Messiah. God promised to Israel, diba? I give you my son, na ipagkakalob ko sa inyo ang aking anak. And then, but His name will be called Wonderful Counselor, Almighty God, Everlasting Father, the Prince of the Peace. Pero siya'y tatawagin Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. This is my son, but he's not alone. He'll be with God, Trinity God. Pero sinabi niya dito, ang ibig sabihin nito ay siya'y aking anak, pero hindi siya nag-iisa lamang sapagkat sa inyo ang tatlong persona. That's why my son will be called Counselor. Who is Counselor? Holy Spirit, diba? Holy Spirit. He'll be called Holy Spirit. Kaya naman sinabi niyang tagapayo. Sino po ba yung tagapayo? Banal na Espiritu Santo. And then, my son will be called Almighty God. At tatawagin siya Makapangyarihang Diyos. Also, Michael will be called Everlasting Father and Prince of the Peace. Walang Hanggang Ama at Pangulo ng Kapayapaan. Yeah, because all the time, God's one God. 3 persons, but one God. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon ng Diyos ay tatlong persona at iisang Diyos. Hallelujah. Amen. It is Jesus Christ. God promised to Israel. God promised us about the Jesus Christ. At ito mismo yung pangako tungkol kay Jesucristo at lahat ng mga salita niya at tungkol sa pangako niya na darating na The Son of the Christ will be man and come to you. But He's not alone. All the time, He's God with God, Trinity God. Na sinasabi niya ng anak ng Diyos ay isa sa inyo at darating siya. Pero hindi siya nag-iisa sapagkat siya'y tatlong persona ng Diyos. That's why people God create the world. There's only one God, diba? God the Father. And then Son and Holy Spirit in the God the Father. Kaya naman, bago niya nilikha ang lahat ng bagay, ay ang Diyos lamang ang naroon, pero nandun sa Diyos ang anak at ang Espiritu Santo. But God's Son, when He become Christ, He was not alone with God the Father and Holy Spirit. Pero nang ang anak ay maging Kristo, hindi po siya nag-iisa sapagkat taglay niya ang Ama at ang Espiritu Santo. Now, this time is time of the Holy Spirit. At ito namang panahon natin ang tinatawag na panahon ng Espiritu Santo. Jesus said, it is much better I'll go back to Father because I'll not go back to Father, I cannot send the Holy Spirit. Kung paanong sinabi niya na mas maganda na ako'y babalik sa Ama sapagkat kung di ako babalik sa Ama, hindi mapapadala sa inyong Espiritu Santo. I'll go back to my Father and I'll send the Holy Spirit. Pero sa pagparoon ko sa Ama, ipadadala sa inyong Espiritu Santo. And then Holy Spirit will be with you, will stay in you. At ang Espiritu Santo iyon ang mananatili sa inyo. And then, but Jesus said, I'll come back to you by the Holy Spirit. This is promise. Pero pinangako din ng ating Panginoong Jesucristo sa inyo muling babalik sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why when we really depend and then believe in Jesus Christ, already Holy Spirit stay in us. Kaya naman kung tayo patuloy na magsisisi at manunumbalik sa Kanya, ang banal na Espiritu Santo ay mananahan sa atin. But not alone Holy Spirit, the God the Father and Christ Jesus with us, with the Holy Spirit. Pero tandaan natin, hindi lamang basta banal na Espiritu Santo, kundi ang Ama at ang Anak ay nasa atin. This is new covenant, diba? New covenant.
new covenant. At ito yung masasabi natin bagong tipan. Yeah, that's why Jeremiah chapter 31 verse 33 I'll put my law in their mind and write on their heart, and then I'll be their God, and then they shall be my people. Kaya naman sinabi niya doon na itatala ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking And then bayan. they know, all the people, nearly believers, they know about God because by the Holy Spirit. At lahat ng mga mananampalataya o lahat ng mga tao ay unawaan at makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Yeah, 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Okay, sabay-sabay. Ikalawang Korinto 3:3. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Thanks God, because we are made of the Christ. At sinabi dito na tayo mga sulat ni Kristo. Yeah, because it is not write down with the ink by the Holy Spirit, the living God. And then we become tablet of the truth word of God. At sinabing hindi sinulat sa tinta kundi ng Espiritu Santo at sa mga hindi sa tapyas ng bato kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu. Then we have to believe about the new covenant. Kaya naman kailangan natin panaligan ang tinatawag na bagong tipan. By the Holy Spirit already we became God's children. Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay tayo naging anak ng Diyos. And then we became the table of the stone with the truth word of God. Na tayo maging tapyas ng mga pinasusulatan ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Yes, Santo. Romans chapter 10. Roma, Kabanatang 10. Romans chapter 10, 8 to 10. 8 hanggang 10. Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na pinuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid, at ginagawa ang sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Thanks God, because when we really believe in Jesus Christ, this living word, the Logos already in our heart. At kung tayo mananalig kay Jesus na siyang Kristo, yung mismong Logos ay sa atin. And then, because like at verse 9, that's why, like at verse 9, we believe God has raised Jesus Christ from the dead. Also, we Jesus Christ, we also say. At katulad ng 9, kung paanong si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, tayo matutulad sa Kanya. That's why after believe with our heart and then confess with our lips, already we have saved from the sin. Kaya naman kung tayo mananampalataya ng buong puso at ihahayag ng ating mga bibig, tayo pa'y maliligtas. Like as Old Testament times, God is outside, but God He was outside. Kung paano nga sa lumang tipan, ang Diyos ay nasa labas. And then according to His new commandments, God came to His world. Pero sa pamagitan ng bagong tipan, ay ang Diyos ay dumating dito sa sanlibutan. That's why when the God's Son become Christ, Jesus Christ, diba? Disciples already they believe in Jesus and they say. Kaya nga po ng anak ay maging Kristo, na si Yesu Kristo, yung kanyang mga alagad ay nanampalataya sa kanya at naligtas. Little different time to time about our salvation. Kaya nga po masasabi natin unti-unti nababago yung ating kaligtasan. Old Testament times, when they believe in God's covenant, God's promise, nearly believe God's promise, also there's promise of God, their salvation. Kung paano sa lumang tipan, habang sila'y nananalig doon sa pangako ng Diyos, meron silang kaligtasan. But Son of God, the Christ came to Israel, disciples, when these disciples, they accept and believe in Jesus Christ, already they said. Kaya nga po, nang dumating ang anak doon sa mga salita, nang sila'y manampalataya dito, sila'y naligtas. But instead of Judah, he did not really accept and believe in Jesus Christ. Samantalang si Judas Iscariote hindi nanampalataya ng lubos at siya'y hindi naligtas at namatay. But today, this is time of the Holy Spirit, really different time. Pero ito naman ang panahon ng banal na Espiritu Santo at iba ang ating kapanahonan. 2,000 years ago, Jesus Christ cannot stay in the disciples'
heart, mind. Kung paano 2,000 taon na nakalipas na hindi pwedeng manatili si Kristo sa puso ng mga alagad. Only disciples together eat, disciples and sleep together, di ba? All the time together. Ang nangyayari Only lamang- about 3.5 years. Ay kasama nila ang kumakain at natutulog ang Panginoon sa loob lamang ng 3 taon. That's why Jesus said, much better. It is really good. I'll die and then go back to Father and I'll send the Holy Spirit. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kamalagad na mas maganda na siya'y mamamatay at muling babalik sa Ama upang maipadala ang banal na Espiritu. Yeah, because that is Jesus' promise. I'll come back to you. Everyone, one by one, I'll come back to you by the Holy Spirit. Sapagat yan ang naging pangako ng ating Panginoong Hesus ay ako'y babalik sa bawat isa at sa inyong banal na Espiritu. By the Holy Spirit, I want to come to you and stay with you as your life, whole life. Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, ay nais kong yung ako'y maranasan, bawat isa. This is really grace time of the grace. At nasasabi natin ito yung panahon ng biyaya. Old Testament times, God, He was outside of the Israel people. Kung paano sa lumang tipan ng Diyos ay nasa labas Only ng God kanyang stayed bayan. in the tabernacle, diba? In the tabernacle. Kaya naman nananatili lamang ang Diyos sa tabernakulo. But Jesus said, I am the tabernacle. I am God. Pero si Kristo mismo nagsabi, ako ang tunay na tabernakulo Old ng Testament Diyos. times, God outside. But finally, God's Son came to Israel as a God. As a God. Kung paano sa lumang tipan ng Diyos ay nananatili doon sa labas, samantalang sa panahon natin ang Diyos ay sumaatin. But today is nearly different. Even the time of itself is more good than the time of Jesus Christ. At masasabi po natin na mas higit yung ating kapanahunan kaysa sa panahon ng mga alagad. Yeah, because we are not alone. Already Jesus Christ stay in us. Sapagkat hindi tayo nag-iisa, sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. The God the Father, Son Jesus Christ, Holy Spirit stay in us by the Holy Spirit. Na hindi lamang ang Panginoong Jesucristo, kundi ang Ama kasama ang banal na And Espiritu then Santo. the Word of God is not far. It is Word of God in our heart, very near in our heart. At ang sabi doon na hindi malayo sa atin ang salita ng Diyos, kundi malapit sa atin, ito'y nasa ating mga And then by the Holy Spirit, we can know who is God and then follow to Him. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay makikilala natin ang Diyos at makasusunod sa Kanya. That's why when we kill our old man, when our old man died on the cross, from that point, we can really believe in God. Kaya naman kung papatayin natin ang ating lumang pagkata at mamamatay ito doon sa krus, makakapanalig na tayo ng lubos sa Diyos. From that point, when we reading Bible, we can understand, diba? That's why God promised all the men who stay in me, they know who is God. At sa panahon iyon, na kapag tayo nagbasa ng Biblia, maunawaan na nating mabuti ang salita ng Diyos. Katulad ng sinabi niya sa ating talata na makikilala nila. That's why please, you have nearly believe already. We have Holy Spirit. Kaya naman kailangan natin panaligan na nasa atin ang banal na Espiritu. When you deny your old man, already Holy Spirit stay with you. Na kung itatanggi natin ang ating lumang pagkatao, ang banal na Espiritu Santo isa sa atin. But not only Holy Spirit. God the Father, Son, Jesus Christ, stay with you by the Holy Spirit. Pero hindi lamang ang banal na Espiritu Santo kasama ng Diyos Ama at ng Anak kasama ng And then banal. raise the Word of God. Now Word of God is in your heart, in you. At nasa na ang salita ng Diyos, nasa ating buhay, nasa ating mga puso. That's why don't try to looking for Word of God outside. By the Holy Spirit, you try to check Word of God in your heart. Kaya hindi na po natin nahanapin pa kahit saan ang salita ng Diyos, kundi ito'y nasa atin ng mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu. Really thanks God because now God is in us. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay sumasa The atin. Spirit, Word of God is now in Ang us. Espiritu, ang salita ng Diyos ay nasa atin. Okay, shout 3 times. Oh my soul, overcome 3 times. All together, let's 3 pray. beses, O my soul, overcome, at tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ang 하나님 아버지 역사하여 lagi ka naming 주옵소서. pasalamatan. 아버지 새해가 우리에게 임하기를 원합니다. 새해가 우리에게 임하기를 원합니다. sa aming mga 아버지 hindi 주께서 malayo sa amin. 우리에게 성령을 보내시고 주께서 우리 함께 하시고 주의 말씀 우리 안에 하시고 아버지 우리에게 성령 주시니 감사합니다. 주의 역사하여 Paunawa sa amin 주여 sa iyong mga salita at sa pamamagitan ng iba ng Espiritu Santo maunawaan namin, Panginoong Diyos, na hindi lamang ang anak, kundi ang Ama ay sumasa
sa amin at lagi kaming mananatili sa iyo at mananatili kaming mga anak mo. Salamat sa bagong tipan na pinagkaloob sa amin sapagkat hindi na kami mahirapan unawain ka, hindi na kami mahirapan na hanapin ka, hindi na kami mahirapan pa ng Diyos na maunawaan ang dakilang kalooban mo at lalo ka namin makikilala sapagkat ang salita mo ay nasa aming mga labi, ang mga salita mo ay nasa aming mga puso at ikaw lamang, O Diyos, ang maghahari at gagawa sa aming mga buhay sapagkat kami mga anak mo. Kaya naman hayaan mo, Ama, na lalo mo namin mapaglabanan ng aming lumang pagkatao, mas lalo namin mapagtagumpayan ito at mamatay ito kasama ni Kristo sa krus at manatili ang katotohanan sa aming mga buhay at ang katotohanan iyon na Espiritu at nagbibigay buhay ang siyang patuloy na mamayani at manaig sa buhay ng bawat sa amin. Iyan ang aming patuloy na dalangin. Tulungan mo kami unawain ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Ama, na ikaw ay manatili sa buhay ng bawat sa amin. Hindi ka namin may pagpalit sa salimutan. Hindi namin may pagpalit ang buhay pananampalataya namin sa salimutan. Kundi ang manatili kami sa iyong mga salita, ang manatili kami sa iyong katotohanan, ang manatili kami sa iyong dakilang kalooban, ang hinahangad namin sa buhay ng bawat isa. Huwag mo hayaang manaig ang kasalanan. Huwag mo hayaang manaig ang magawa ng diablo o katakian ng diablo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Ama, na patuloy namin taglayin ang iyong katangian sa buhay ng bawat sa amin. Help us to kill and deny ourselves, O God. Deny our own selves, O God. At ikaw lamang po, Panginoon, ang tunay na papaglingkuran namin at manumbalik at magsisi kami sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin. At tulungan mo kami na mapagtagumpayan nito. Tulungan mo kami gawin ang lahat ng mga bagay na siyang nilolobo mo para sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na maging matagumpay. Panginoong Diyos, ang aming pananampalataya at lahat ng mga paglilingkod namin. May paglaban namin ang aming pananampalataya. May paglaban namin ang salita ng Diyos. May paglaban namin ang iyong tipan. May paglaban namin ang katotohanan. May paglaban namin, O Diyos, ang buhay mula sa iyong mga salita. Sapagkat ikaw mismo ang hinahangad namin na maghahari at magagawa sa amin at mamumula sa aming mga buhay. Sapagkat kami iyong bayan. Sapagkat kami iyong mga anak. At ikaw lamang po ang lubos na maghari at tumabay sa buhay ng bawat isa. Huwag mo kami ngayaan pa iyong God na manangan sa aming mga sariling karunungan na sa oras na kami magbasa, sa oras na kami makinig ng iyong mga salita, lahat ay maunawaan namin sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo sapagkat ikaw ay lagi namin kasama at mananatili sa buhay ng bawat isa at hindi mo kami pababayaan na patuloy na mahiwalay sa iyong pag-ibig o sa iyong biyaya, lalo na sa panahon ng banal na Espiritu Santo. Manatili kang naghahari sa amin, manatili kang gumagawa sa amin at manatili kang nangungusap sa amin at matuloy naming maunawaan ang lahat ng bagay na inihayag mo at lumago kaming lalo sa aming paglilingkod at sa aming mga pananampalataya. Salamat po, Panginoon, at inaangkin namin ang lahat ng katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, sampahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day.